Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang Kung nanonood ka rin ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa FPJ's Batang Quiapo. Ramon Montenegro tila ipinagmamalaki ng todo nitong si Don Julio dahil mismong si kamatayan ay inayawan itong si Ramon Montenegro dahil bilib na bilib ang doktor nito sapagkat matindi nga ang tinamong sugat, pero maswerte daw si Ramon dahil tumagos lahat ang bala nito na pa-check hands ngayon itong si Don Julio sa kanilang doktor na mahusay. Itong si Ramon ay okay. David problemado dahil si Ramon hindi pa natusta. Agad napapatanong itong si David kung ano nga daw umano ang maibalita ni Ramon tungkol sa tutusta sa kanya ng mga taga Red Phoenix. Nagkukunwari pa itong si David na tila hindi niya gusto na itong si Ramon ay papaslangin, pero yun naman talaga ang kanyang gusto. Nagdadasal pa nga itong si David na sana si Ramon Montenegro ay natudas na. Nagse-celebrate nga itong si David ng mas maaga dahil ang akala niya si Ramon Montenegro ay burado na sa mundong ito. Ngunit itong si David agad niyang sinabihan itong si Bullet na ihanda ang mga tauhan dahil mamaya lalakad sila. Magpaparami nga daw umano sila ng mga armas. Kailangan mapaghandaan nila at masecure ng maayos ang negosyo at ang mga bodega ni Ramon Montenegro. Napayisbos itong si Bullet, pero itong si Ramon ay biglang kumambyo ito. Ayon kay Ramon, uupo daw itong si David sa kanyang harapan dahil mayroon nga daw siyang pwedeng sabihin at importante. Ayon kay Ramon, bukas na nga daw ang kasal ng kanyang anak. Kailangan magpapahinga ito at dito tila malamig ang ulo ni Ramon ngayon. Talaga namang ang gusto niyang mangyayari kay David na ito ay uuwi sa Quiapo. Gulat na gulat si David. Bakit biglang pumayag si Ramon? Dahil naisip ni Ramon na mas importante ang pamilya kaysa kanyang negosyo. Ayon kay Ramon, lahat nga daw kung anong meron sila ngayon na mga kayamanan ay mapupunta dito sa kanyang anak na impostor na si David. Wala nga daw ibang mapapatunguhan ang lahat ng kayamanan ng mga Montenegro kundi dito sa kanyang anak na impostor. David bigla itong umalis dahil pinalakad na ni Ramon Montenegro sapagkat nag-alala ngayon si Ramon kay Marites dahil napag-usapan lang naman ngayon nila Don Julio at Ramon kung bakit nga ba daw talaga itong si Ramon ay nakatakas. Kwininto ni Ramon na mayroon nga daw umanong tumulong sa kanya na isang babae, pero hinahabol nga daw umano itong babaeng ito ng mga armadong tao. Nag-cross nga daw ang kanilang landas na hindi inaasahan. Nabigla itong si Don Julio nung sinabi ni Ramon na ang tumulong at sumagip sa kanyang buhay ay ang nanay ng kanyang anak na si Tanggol. Don Julio hindi makapaniwala. Bilib na bilib. Ayon kay Senyor Facundo,
Pagkatapos nga daw umano ng 20 taon, ngayon lang daw umano sila nagkikita ng nanay ng anak nitong si Tanggol. Baka ito na daw ang sinyalis na magkakaayos ang magkabilaang panig, lalong lalo na sa ngayon na itong si David ay ikakasal. Mas importante daw pag nandito ang nanay nito, kaya itong si Ramon bigla itong napapangiti. Talagang gagawin ni Ramon Montenegro ang iniisip nitong si Don Julio dahil yun din ang gusto ni Ramon. Tila nagkaka-interest na itong si Ramon kay Marites, kaya abangan natin yan dahil maganda ang ating mapapanood kung saan ay pilit agawin ni Ramon itong si Marites kay Rigor di Magiba. Samantalang itong si David, habang pumasok ito sa kanyang kwarto, nandun itong si Olga naghintay ng maibabalita ni David. Ngunit napag-usapan nila ngayon kung saan ay tinanong nitong si Olga kung nahuli ba daw umano sila sa kanilang kasayahan. Ngunit ayon kay David, hindi nga daw nila naitapik ang kasayahang nagaganap. Ang naitapik nila ay kailangan daw umano niyang babalik sa kanyang pamilya bago ang kanyang kasal bukas. Dito itong si Olga ay nabigla, tila nainggit ito ng kunti dahil siya ay wala ng mga anak, tila wala ng mudo, wala ng silbi ang buhay ni Olga sa mundong ito. Talagang mandadamay na lang itong si Olga at mambubulabog ng todo. David umuwi sa bahay. Gulat na gulat itong si Rigor dahil tila may pahiwatig itong si David na may pinakaimportanteng araw nga daw umano niya bukas na mangyayari. Dito sinabi nitong si David kay Rigor di Magiba dahil magpapakasal na nga daw umano siya bukas mismo. Nagulat itong si Rigor. Ano nga daw ang gagawin kay Camille? Ayon kay David, pagkatapos nga daw umanong lumabas ang anak nila dito kay Camille, iitsapuiran niya na nga daw agad itong si Camille. Talagang ang anak niya lang daw umano ang kanyang pinakapuntarya dito. Ito lang daw ang kanyang gustong kunin dito kay Camille dahil iba nga daw umano ang kanyang minamahal na babae. Ayon kay David, bukas nga daw ang kasal nila noong pumunta itong si Rigor doon sa mansyon ng mga kabalyero kung saan ay ang boss daw mismo nitong si David ang magpapakasal sa kanila. Ayon kay David, wag na lang daw manong magtungo itong si Rigor di Magiba dahil kayang-kaya niya na nga lang daw umanong mag-isa. Ngunit biglang narinig nitong si Camille kung saan magpapakasal itong si David at kung saang address na simbahan. Camille, halos malugmok ito, problemado. Umiyak na lang ito ng pasikrito, hindi nagpapahalata dito kay David na alam niya na kung saang simbahan magpapakasal itong si David. Samantalang itong si Marites, grabe ang kanyang paghihinagpis sa kwarto nito dahil sa pagkakataong ito. Itong si Marites ay nakarating na nga ito galing doon sa klinik kung saan niya iniwan itong si Ramon Montenegro. Bago pa man pumasok itong si Marites sa kanilang bahay, bigla niyang nakita ang Poong Nazareno. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila sinumbat ni Marites dito kay Nazareno. Bakit nga daw ang kanyang anak na si Tanggol ay mas lalong sumama ngayon. Ngunit biglang dumating itong si Mando. Paalis na sana itong si Marites habang humagulhol ito ng iyak. Ngunit itong si Chismusong Mando ay hindi nga daw pwedeng hindi niya sabihin dito kay Marites sapagkat nanay nga daw umano itong si Marites
ni Tanggol. Hindi nagpapigil itong si Mando dahil itong si Marites ay hindi nga niya pwedeng sabihin kung ano ang kanyang problema. Ayon kay Mando, naintindihan niya, pero mayroon nga daw importanteng malaman itong si Marites tungkol sa kanyang anak na si Tanggol. Agad sumigaw itong si Marites kung ano na naman daw umano ang kanyang gagawin kay Tanggol. Sinabi ngayon nitong si Mando kung saan yung nagkaroon ng bakbakan, yung inambus nila ang puganti, ay naroon nga daw itong si Tanggol at ang mga kasamahan nito ang nagpapatakas sa mga puganti galing koreksyonal at mismong sinabi ni Chismosong Mando kay Marites na si Tanggol mismo ang bumaril kay Rigor di Magiba. Mukha ni Marites halos masira, umiyak ito ng tudo dahil talagang itong si Tanggol sa ngayon ay sinunod niya na kung ano ang yapak ng kanyang tunay na pamilya dahil mismong ang tatay nitong si Rigor ay gustong tustahin dito. Naniniwala na itong si Marites na lahat ng mga pinaggagawa kung saan ay yung tinulak si Lina at binaril ang kanilang bahay ay kagagawan nga daw lahat ng iyon ni Tanggol dahil dapat noon pa daw siya naniniwala kay Rigor. Kaya sa ngayon itong si Tanggol ay nagmumukhang masama sa paningin nitong si Marites. Kawawa naman malala ang ating bidang si Tanggol. Marites biglang umakyat at pumasok sa kanyang bahay. Bruhang ruda, masayang masaya sapagkat bumalik ang kanyang preni. Pero nabigla ito, bakit ganito ang hitsura nitong si Marites? Sa pagkakataong ito ay itong si Bruhang Ruda ang magiging sandalan ni Marites habang wala ang nanay nito na si Lula Tinding. Pumasok si Marites sa kanyang kwarto. Gulat na gulat si Marites, bakit nagiba na ang anyo? Agad pinagtatapon ang mga gamit ng chika babes nitong si Rigor na si Lina. Mismong sa katawan na malapad ni Lina, hinampas ni Marites ang gamit nito at pinagbabaklas niya lahat kung anong mirong sabit-sabit na pinaglalagay nitong si Lina. Lina umiyak na parang bata na inagawan ng lulipat kung saan ay nagmamakawa kay Rigor, pero si Rigor nagalit ito. Dinuro-duro niya ang mukha ni Lina dahil si Lina ang matinding nagpapagulo sa pamilyang ito sapagkat itong si Lina ay siga ito sa naturang pamamahay. Ngunit itong si Rigor, hindi nga natin maipagkakaila na hanggang sa ngayon ay mayroon pa rin itong pagmamahal kay Marites sapagkat nag-alala rin ito dito kay Marites dahil tudo iyak ito at ang hitsura ay parang dugyutin ito. Kaya agad pinalabas ni Rigor si Lina. Babalik nga daw umano itong si Lina sa kanyang kwarto. Huwag daw hintayin ni Lina na baka siya mismo ay mawalan ng lugar o kwarto sa pamamahay na ito. Kaya itong si Lina namumuyugpos biglang pumunta sa kanyang kwarto. Ruda napapalakpak, tuwang-tuwa na pinagalitan ni Rigor si Lina. Ngunit agad sinabi ni Rigor na kailangan nga daw umano silang mag-uusap. Nag-usap ngayon itong si Rigor at Marites. Ruda tinitigan ni Rigor dahil hindi pa sana lalabas ito, pero nakaramdam itong si Ruda na kailangan niyang pabayaan na sila ay mag-usap dalawa. Kaya agad niya itong sinirado at dito agad inilahad-lahat ni Marites ang kanyang mga sikretong nalalaman. Dahil sa pagkakataong ito ay desperada na itong si Marites dahil nakita niya na naman
ang lalaking sumira sa kanyang buhay at nagwasak sa kanyang kinabukasan na itong si Ramon Montenegro. Gulat na gulat si Rigor nung sinabi ni Marites na si Ramon Montenegro ay buhay pa pala. Ngunit ngayon, sinabi nitong si Marites na dapat noon pa daw umano siya naniniwala sa pinagsasabi ni Rigor, yung nagtulak kay Lina at yung nagpapaulan ng bala sa kanilang bahay ay si Tanggol pala daw iyon, sapagkat sinabi rin ni Marites na nung nagkaroon daw ng bakbakan, si Mando mismo ang nagsabi na si Tanggol ang bumaril dito kay Rigor. Di magiba, kaya itong si Rigor halos umusok ang ulo nito sa sobrang galit. Ngunit agad itong lumabas dahil hindi matanggap ni Rigor. Binalaanan niya pa nga itong si Marites na lahat nga daw umano ng kanyang pinagsasabing sikreto, ito nga daw umano ang sisira ng tuluyan sa kanilang pamilya. At lumabas itong si Rigor, si David na salubong niya ito. Sino nga daw umanong bumaril sa kanya? Hindi pa ba daw umano nahuli? Ayon kay Rigor, hindi pa nga daw nahuli, sabay alis ito at nagmukmuk ng mag-isa. Tila iniisip niya ng todo dahil siya nga rin mismo ang may malaking kasalanan kung bakit itong si Tanggol sa ngayon ay nagiging masamang tao ito. Dahil itong si Tanggol ay noon pa man bata pa ay talaga namang hindi niya natikman ang mga pagmamahal ng tunay na magulang. Kaya si Tanggol sa ngayon ay nagiging masama ito dahil rin kay Rigor. Hindi naman kasi biro ang pinagagawa nitong si Rigor. Hindi lang binugbog niya si Tanggol, binaril at pinakulong niya pa talaga ito. Kaya naman si Tanggol sa ngayon ay mas lalong sumama at mismong nagiging masama ito. Dahil ayon kay Tanggol mismo, wala na nga daw umano siyang sasantuhin. Kahit si Rigor ang kanyang kaharap ay tutudasin niya ito. Wala nang pinipili itong si Tanggol. Ganyan kasama ang ating bidang si Tanggol dahil rin mismo kay Rigor di magiba. Kaya sa pagkakataong ito tila nagsisisi itong si Rigor ng kunti. Samantalang itong si Lula Tinding pinalayas na nga ito ni Senyora Burara Bitina. Kawawang Lula Tinding walang mapupuntahan dahil kasi dito sa chismusang dambuhalang mayordumang si Pasing, si Lula Tinding ay mapapahamak dahil sinabi lang naman itong si mayordumang si Pasing na si Lula Tinding ay naglakwat sa habang sila ay abalang-abala. Umalis kasi itong si Lula Tinding, doon nagtungo sa Quiapo at isinumbong niya ito sa pulis, itong si Rigor, at agad niya itong sinugod. Pag-uwi nito, si Burara Bitina ang kanyang nasalubong. Sabay sabi, nagpapakasarap nga daw umano sa buhay at naglalakwat sa itong si Tinding habang sinasahura naman daw ang araw nito. Ayon kay Senyora Burara Bitina, pinagalitan ng tudo nitong si Bitina si Lula Tinding at mismong nagsasalita itong si Bitina na magmula ngayon you are fired na nga daw umano. Tatanggalin niya na itong si Lula Tinding sa naturang mansyon. Lulunoy hindi makapaniwala, problemado kung saan sila magtungo. Kahit anong paliwanag nitong si Lula Tinding dito kay Senyora Burara Bitina, talagang hindi niya na pinakinggan dahil nga sa sinapit nga daw umano ng kanyang anak ay hindi niya mapigilang puntahan sa Quiapo at tulungan. Itong si Bitina ay hindi niya pinakinggan lahat ng palusot ni Lula Tinding. Walang magawa si Lula Tinding kundi ito'y umalis na lamang. Gulat na gulat si Senyor Pakundo dahil bigla niya ngang nakita itong si Tinding at may nadadala ang mga bag nito. Ngunit biglang dumating itong si Senyor Pakundo. Napatanong itong si Senyor Pakundo kung saan sila magtungo. Ayon kay Lula Tinding, uuwi na daw umano sila sa Quiapo sapagkat pinalayas nga daw umano siya ng asawa nitong si Senyor Pakundo na itong si Senyora Burara Bitina. Gulat na gulat itong si Senyor Pakundo
Ngayon, agad ngang tinulungan ni Senyor Pakundo itong si Lula Tinding dahil naawa nga itong si Senyor Pakundo sa dalawang matandang ito. Tila naisip nitong si Senyor Pakundo na dalhin niya na lang si Lula Tinding at Lulunoy kung saan nagha-hide out ngayon sila Marcelo at ang buong grupo ni Tanggol at Supremo dahil baka makakatulong daw itong si Lula Tinding sa naturang lugar kahit maglinis-linis lang ito at dito makakatulong rin itong si Senyor Pakundo kay Lula Tinding at Lulunoy dahil ayon kay Lula Tinding wala na nga daw umano silang mapupuntahan dahil mismong ang kanyang manugang na si Rigor ay pinalayas na sila kaya itong si Senyor Pakundo ay nanlumo ito awang-awa sa dalawang matanda. Gulat na gulat si Tanggol dahil bigla niyang nakita ang kanyang Lula Tinding na kasakasama itong si Senyor Pakundo at itong si Lulunoy. Biglang bumaba itong si Tanggol sa mansyon at pinuntahan kung saan ay kabababa lamang ni Lula Tinding, Lulunoy at Senyor Pakundo. Sa sasakyan nito agad sinalubong ni Tanggol itong si Lula Tinding at Senyor Pakundo sabay sabi ng ating bida dito kay Senyor Pakundo. Ayon kay Tanggol, Senyor, bakit kasama mo itong si Lula Tinding? Senyor Pakundo, bumilog ang mata, titig na titig kay Tanggol sabay sabi hindi nga daw umano alam nitong si Senyor Pakundo na lula niya pala itong si Tinding. Humingi naman ng pasensya itong si Senyor Pakundo, tinulungan niya lang daw umano si Lula Tinding at itong si Noy dahil pinalayas nga daw umano itong si Lula Tinding sa kanyang asawang napakasalbahi na si Senyora Burara Bitina